Isang viral post mula sa Voice of Millennials ang aking nakita na tumutukoy sa dalawang Sara D. Oo, narinig nyo, Sara D. At ito ang nakakagulat, may pagkakapareho. Parehong may tinatago. Dalawang pangalang iisa ang tunog, Sara D. Iisang tanong ang kumakagat, parehas bang may tinatago? May mga kotse, may committee hearings, may Supreme Court ruling, pero sa likod ng lahat, may mga kwento pang hindi buo. Therefore, manatili ka hanggang dulo, babalikan natin ang simula para maunawaan ang ending na baka hindi mo na malayan. Andito ka na. Parehas na Sara D, parehas may D, pero ano ang D? Diskarte, disclosure, o duda? Maglalakad tayo sa dalawang landas pero iisang kumpas, ang facts. Therefore, kapag naramdaman mong kumakabog ang usisa, hawakan mo yan. Babalikan natin yung unang tanong sa dulo. Si Sara D, kontraktor at dating kandidata sa Pasig. Sa Senado, sinabi niyang siyam ang kumpanyang konektado sa pamilya nila sa flood control projects. May pagkakataong sabay-sabay pa silang sumali sa iisang bidding, pero ghost o substandard projects. Ipinagkaila niya, therefore tuloy ang investigasyon, tuloy ang pagbusisi ng Blue Ribbon. May nagsasabing 28 ang luxury cars na pag-aari nila, may nag-inventory pa raw ng 38 na sasakyan sa pamilya. Malaki ang agwat ng bilang, pero parehong nagpakilala ng yaman at imahen. Therefore, tanong tuloy, gaano kalalim ang bulsa at gaano katibay ang mga proyekto? Sa kalsada may protesta laban sa kumpanyang inuugnay sa mga asawang diskaya dahil sa umano'y substandard o di umano'y non-existent na flood control works. Pero protesta ay hindi pa hatol, ebidensya ang hihintayin. Therefore, ang aabangan ng publiko sa magiging resulta ng mga pagsisiyasat. Mga profile na lumabas nitong linggo ay naglatag ng bio, birth date, pinanggalingan at corporate rules. Pero kahit kumpleto ang pep talk, walang tatalo sa tanong, kumusta ang kalidad ng proyekto? Therefore, balik tayo sa hearings. Sara Duterte, Vice Presidente. Noong Hulyo 25, 2025, void ng Korte Suprema ang impeachment complaint laban sa kanya. Hindi pa absolution sa lahat ng paratang, pero legal shield ito sa ngayon. Therefore, tigil muna ang proseso hanggang sa susunod na taon ayon sa ruling. Sa gitna ng away politika, nag-challenge siya sa administrasyon kung seryoso sa anti-corruption. Huwag lang flood control ang silipin, pero bantayan ang kabuuan ng sistema. Therefore, accountability ang sigaw para sa opisyal at para sa kontraktor. Mga chismis at teorya ang umuugong, pero hindi lahat dapat paniwalaan hanggat walang matibay na source. Therefore, iwasan ang haka-haka, magtiwala sa dokumento, hearing at opisyal na pahayag. Parehas na Sara D ang headline, parehas na may nag-iimbestiga o nagmamasid. Isang kontraktor na humaharap sa Senado, isang opisyal na dumaan sa Supreme Court checkpoint. May mga kotse, may mga kaso, may mga kamera. Pero isang tanong ang paulit-ulit, ano ang dapat mong paniwalaan at ano ang dapat mong hintayin? Therefore, kung susundan mo ang facts, makikita mong hindi pa tapos ang kwento. Hindi pa reveal all, kundi to be examined further. Parehas na Sara D, parehas may tinatago. Maaring may tinatagong ebidensya, pabor o ebidensyang laban. Hindi lihim na sekreto, pero case files, audit trails at testimonya na kailangang ilatag sa tamang forum. Therefore, bago ka mag-final verdict, bantayan mo ang susunod na hearings at rulings. Doon malalaman kung ang D ay disclosure o disqualification. Ngayong natapos nating silipin ang dalawang Sara D, may napansin ka ba? Parehas silang sinusuri, parehas silang binabantayan, parehas na may usaping hindi pa tapos. Pero sa gitna ng mga kontrobersiya, may tanong na mas malalim. Kanino ka ba talaga titingin para sa tunay na katotohanan? Therefore, kailangan nating lumipat ng lente mula sa tao tungo sa ating Panginoon Jesus. Sa 3 John 1 verse 11, ganito ang sabi, "Mga minamahal, huwag mong tularan ang masama
kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos, ngunit ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Kita mo yun, kaibigan. Hindi tayo tinawag para maligaw sa mga intriga, pero para lumapit sa liwanag ng ating Panginoon Kristo. Therefore, kahit anong gulo ng politika o proyekto, ang sukatan ng ating pagkatao ay hindi sa dami ng kotse o sa dami ng kaso, kundi sa pagsunod sa ating Panginoon Jesus na siyang katotohanan, kabutihan at buhay. Kaya kung nalito ka kanina, kaibigan, kung sino ang dapat paniwalaan, alalahanin ang huling di na dapat mong sundan ay hindi Diskaya o Duterte, kundi ang ating Panginoon Diyos. Therefore, mga kaibigan, magpasakop tayo ngayon sa ating Panginoon Diyos. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo na may kababaang loob. Turuan niyo po kaming makita kung ano po ang katotohanan. Patnubayan niyo po kami. At gayon din po, ang aming mga kababayan, ang aming gobyerno, ang dalawang saradi, gayon din po ang aming Pangulo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita na kayo lamang po ang tanging ang tanging Diyos na dapat naming paniwalaan at sundan, dahil sa inyo po may tunay na pag-asa, tunay na kaligayahan at tunay na kapayapaan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo magpatuloy.